Hello guys. Okay, ito na po yung ating part 3. At dito po mag ilalagay na natin yung anti tethering at saka yung sa night light, at din tayo ng yung sa tawag dito wireless. Ito po yung sa wireless, gagawin natin babind din natin, isabay natin dito sa LAN. Baling lalabas niyan, mag manual select lang muna ng bendo, multi bendo na manual select. Okay, testing muna natin yung ginawa natin nung nakaraan. Balikan lang natin sandali. Ito na po siya. Ayan po yung mga connected. Okay, ito po siya. Ayan, mayroong nakakonect dahil nag-test ako. Okay, minimize muna natin. Okay, punta tayo sa ating files, yung 1.py script for tutorial. Yan po ang nakaraan. Punta na tayo sa anti tethering. Ito na po. Okay, pasok na tayo sa MikroTik. Punta tayo sa firewall. Yan po, punta tayo sa Mangle. Then plus, pakita ko po sa inyo para masundan nyo po. Dito sa general, ito po, ayan, palitan natin ng ayan po, post routing. Then ganyan natin para tapos sa out interface, lagay natin yung sa hotspot, yung bridge hotspot, dahil ang lahat po na hotspot ay magiging dyan po mag-function yung anti-tethering. Then punta na tayo sa action, change TTL, tapos dito lagyan natin ng 1, then apply. Oops, change TTL, merong mali, bridge hotspot, out interface, mali, nasa in. Okay, up, ayan, ayan po, dapat ayan po, nakita nyo pag nagkamali. Tingnan muna natin ulit. Okay, apply. Ayan na po, hindi ko nakita yung ayan, nagbago yung ping, yung kanyang TTL dito naging 1. Pakita ko po sa inyo. Ayan, dito po yung disable, ito po yung delete. Huwag ka dito pumindot, ma-remove talaga yan, babalik ka naman ulit. Pero ayan po, try ko disable. Ayan po, bumalik siya sa 57, tapos enable po ito. Ayan, nagiging 1. Ibig sabihin gumana. Pero para ma-prove natin na talagang gumagana, meron ako ditong cellphone. Ito po, dito ko po siya i-tethering dahil meron itong nakakonect dyan sa kanyang wifi. Meron itong time. Ayan po, i-on ko yung ayan, iwan ko makita dyan, USB tethering. Ayan po, ayan, na-on ko na. Ayan na, nag-pop up yung yes mo lang.
Ayun, nag time out kasi tapos dito po magdi-disconnect muna tayo. Ayun, na-disconnect. Punta natin yung sa network. Dapat dito po, yan po siya. Tika, hindi natin mapin kasi naka TTL1 siguro yung ating kailangan natin bumalik muna uli sa Wi-Fi. Connect muna natin. Balik muna natin sa natin kung connected. Ayan, naka TTL1 kasi kaya hindi ko siya connect din sa ating dapat disable muna natin. Ayan na po, bali pag wala po ito, ayan po mangyayari. Okay, balik muna tayo sa ating magtitiring tayo sa aking ayan po, tingnan nyo yung name remote in the IS based internet sharing device. Ayan po, disable po ito, hindi na yan ma-disconnect yung ping, yung ping lang. Ayan po, ayan, lumipat siya dito, ayan, bumalik. Pero pag enable ko ito, madi-disconnect itong PC. Tingnan nyo, kasi 56 yung TTL. Ayan po, try ko po talagang para makita nyo na talagang gumagana. Nakatitiring po dito yung aking desktop. Okay, on ko na. Okay, enable. Ayan, na-disconnect siya. Ayan, wala na siyang net. Disconnect talaga yan. Try natin mag-browse. Ayan po, try ko mag-YouTube. Hindi talaga maglo-loading yan, pero balikan natin doon. Hindi naman ako makabalik dahil na-disconnect ulit. Ayan po, balik muna tayo dito sa Wi-Fi. Tapos dapat connect muna tayo para magkaroon tayo ng wait lang. Okay, connected na tayo pero wala pa rin siyang internet kasi naka TTL. Ayan na po siya, connect muna tayo. Tapos punta ka sa parol ulit, manggol, then disable natin, disable lang. Ayan na po, kita nyo, medyo magulo lang pero sana naintindihan nyo. So basta ganyan gumagana. Ayan, nag-load na yung YouTube. Okay, para madali lang, next proceed na tayo sa ikalawa. Disable lang muna natin, tapos tingnan nyo, i-remove ko yung aking cellphone, mawawala yan. Ayan, patunay na ayan, USB tethering. Okay, close all, balik tayo, punta naman tayo sa night light. Madali lang to, medyo dito sa night light, bali off ko lang muna para hindi tayo mahirapan mag-testing. Punta na tayo sa terminal. Okay, dito naman
Ito yung sa night light. Ito yung script rin na nakuha ko sa 1.5 community doon sa FB page nila. Ito po, copy, right click paste, right na natin. Ayan, dapat enter kasi hindi lumabas yung isa pa. Ayan, ayan o, lumabas yan. Okay, punta na tayo sa scheduler at ito. Ayan po. Tapos dito naman, kung naalala nyo, gumawa ako ng ano, tingnan natin kung connected tayo sa portal. Ayan po. Tapos naalala nyo pa yung ano, yung IP nito, yung 99. Ayan po, admin. Gumawa ako ng ano dito. Nasagi ko yung ano, kasi ayan po, kasi wala nang lock ito. Ipopost ko lang. Wala lang, ang ano lang yung RG45. Basag na kasi yung kanyang lock. Wait lang natin. Ayan, matay nga yung kulay green kasi ayan na, connected. So, umilaw na yung kulay green. Yung password is CD 123. Lagyan tayo. Ayan po. I-reset na muna natin kasi nagulog ako kanina para may time yung cellphone para sa demo. Dito po, kung maalala nyo yun, gumawa ko ng ano, ng tawag dito, yung sa API key. Ito po, copy natin ito. Meron kasi tayong papalitan doon kasi hindi magana ng properly yung ano, yung sa nightlight. Dito po, sa scheduler, ayan po. Tapos meron kang papalitan dito yung IP. Ang IP nito 99. Tapos yung dito po sa change your API here. Dito lang po sa kama hanggang sa ano tawag ng dito po. Hanggang yan na po. Apostrophe. Ayan. Control D mo na lang, ayan. Tapos dalawa yan, yung isa sa off, yung isa sa on. Dito po sa ayan po, malaki yung letra. Paste uli. Dapat yung na-generate mo, wag ka na mag-generate uli kasi iba yung ano, yung kanyang API key. Dapat isang pindot lang yun, tapos save mo na. Tapos dito palitan mo dito ng 99 kasi 99 yun, hindi kasi ano yan, pag nag-command siya hindi makita yung IP na sa Node MCU. Ayan po. Dito po 6 bali alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi. Ayan po. Ito po. Okay. Okay, save na natin. Then apply. Okay. Ayan na po. Tingnan natin. Ayan, so umilaw yung ano. Mayroon kasing indicator yan mismo sa custom board. Refresh muna. Natin dito yung ayan po, off muna natin, tingnan natin. Ayan na, nag-off, nawala yung ilaw para ano, kaso lang medyo masilaw pag nilagay ko. So i-testing natin. Ito po, ipa-plug na lang dyan sa ano, off siya kasi
parang 10 minutes pa ata yan bago mag-on. Pwede rin nating i-adjust ko na lang para madali at ibalik lang natin sa kanyang default. Balikan natin yung sa scheduler. Dito po sa night light mayroon ditong ito po sa interval naka 10 minutes. Gawin na muna natin ng 1 minute. Yan, dito na tayo maglagay ng 1. Yan po, 1 minute yan. Apply. Balikan natin doon. I-try ko on. Ayan, nag-off ko muna. Bali, wait tayo ng 1 minute. Magkukusang on yan. Kasi nag-command tayo ng off sa sa dashboard. Wait lang natin sandali. Bali ito yung sa window 1 LAN po ito. Ayan yung IP. Ito yung kanyang MAC. Ayan po yung, ayan na, umilaw na siya. Okay. Success yan. Pag ganyan. Okay, proceed na tayo sa pag-flash. Medyo masilaw. Kukunin ko na muna ito. Pugutin mo lang yan. Ayan. Ayan po. Tapos, kukuha ko ng para sa ito po. Ito po yung sa wireless. Wireless ito. Bali, ito po, magpa-plus na tayo ng wireless. Ayan po. Naka micro USB din. I-plug pa na natin. Katulad din po mag-replace ng yung sa LAN. Okay. Close na muna natin to. Dito na pala. Ito po yung wireless base. ESP32. Take note nito po, pag ESP82, 86 dito kayo. Pag ESP32 dito po. Dapat tingnan nyo dito kung wireless yung pangalan. Kasi pag magkamali kayo, baka nakalan base dito na medyo hindi ka magsasuccess pag yan. Pero doon yung naka-wireless yan. Okay, last na tayo. Ganon pa rin yung procedure. Type na natin na kumpor. Kasi kumpor yung sa akin. Ayan. Tapos, press mo lang dito yung button sa gilid. Yung may pangalan po. Ito po yung MAC. Copy na lang natin uli. Ayan, then right click. Tapos, kung naalala nyo yung nandito pa yan, hindi ko dinelete. Ayan po siya. Ayan po. Ayan. Control B. So, node. Ayan po. Tignan po yung name. Paligin ito po. Node MCU. Save natin. Lagyan natin ang reference para wireless. Tapos dito LAN base. Save. Ayan. Tapos ito window 1. Ito gawin natin mamaya window 3 2. Tingnan natin ang tapos na. Ayan, malapit na. Wait lang natin. Ayan po. Malapit na po. Ayan. Ayan, okay na. Press any key. Okay. Hugot na ng micro USB. Tapos naka-ready na din itong isang adapter. Ito po 12 volts. Plug na lang natin. Ayan po. Ayan. Off muna natin to kasi nakasilaw muna natin. Mayroon jumper dyan. Ilipat mo dito. Tapos
Ito po, wireless. Ito yung kanyang MAC. Pasok tayo sa dito po sa DHCP server DLSS. Mali. Dito pala yan. Hindi pala ito LAN. Bantayan natin dito yung 1.5. Ayan, lumabas. Kasi wireless dyan po dadaan yan. Okay, double click. Connect tayo. Ayan na po. Mag-disconnect yung Microtech. Dito basta bagong plus, admin lang po yan. Yung maliit lang. Ganyan po. Reset muna natin. Tapos, dahil wireless ito, yan po yung clock, hindi pa tugma. Yan po nakalagay dyan, wireless. Dito po sa configuration, dito wag lang muna natin palitan. Bahala ka na kung ano rin mo dyan. Basta, okay, dito scan natin kung makikita natin. Dapat sa test kapasok kasi ito yung ginagamit natin. Kung ano nakapangalan siya yung IP. Ayan po, test. Nag-iba na test lang. Ayan. So, dito po, ganun pa rin yung IP ng Microtech, yung 10. Ayan po, ito. Yung 10.0.01. Tapos dito, Windows 2. Ayan po, kasi nag-testing ako dati. Ayan, tapos ECD 123. Dapat small letter. Ito yung importante rin. Dapat nyo tanda. Ayan, keep alive. Din dito, ECD 123. ECD 123. Yung operator, ganun din, palitan na lang ECD 123. ECD 123. Coin slot. Check. Okay na yun. Ito, pinahaba ko lang para ano tayo ng test. Parang unli. Para malalaman mo kung may mali yung mga ano mo sa coin slot. Ayan po. Ayan, okay na yan. Ito po, sa night light pala, kasi ano sa akin, naka-pin number 4, dapat activate nyo yan. Pag di nyo na-activate, hindi naman ilaw yan ng properly. Ayan, sa LCD yan, kahit wala na. Okay, dito na. Ayan, ito yung API, generate tayo. Ayan, okay na. Yan dito, 60 minute or 1 hour. Tapos save. Ayan na po. Success. Tapos ayun na. Balikan na natin yung sa Microtech. Dapat login muna tayo sa test. Kasi hindi mo yan makikita. Ayan po. Connected na po tayo. Okay. Tingnan natin sa notepad kung ano yung kanyang Mac. Importante din ito para yun po, siya po yung CC ang 84. Ayan po, siya po yung 92. Okay guys, ibabay na po agad natin siya. Ito po siyang 92 yung kanyang Mac. Ito po, kung tingnan natin, dahil gumawa tayo ng list kanina. Ayan po, wait lang. Tapos siya, okay, ito po siya yung CC at yung dulo ay 84. Ayan po, siya yung 92. Gawin na agad natin siyang static. Then double click. Ayan. Tapos open natin yung hotspot IP bindings. O plus tayo dito. Copy natin yung address. Ayan po.
Control D, yung map, Control C, Control V, ayan po. Dito, hotspot, tapos bypass, apply, okay. Tapos dito, same procedure lang po yung una, punta ka na lang sa ating dito po, na si-share naman dyan, yan po. Ito po, gawin natin siyang 92. Ito po yung window 1 nung nakaraang video. Copy. Tapos, punta ka po sa terminal. Yan po, dito ako nagkamali. Enter mo dapat. Ayan o. Pag hindi na-enter, dito tingnan natin ulit sa firewall. Ayan po yung una. Ayan, pakita natin. Enter po. Ayan, lumabas. 92. Na-check din natin dito yung sa ikalawa, 92 siya yan. Tapos, yung sa wall garden. Ayan po. Okay. Kompleto na. Bali dito naman, importante din ito, dapat mayroon ditong user. Gagawa tayo dahil siya ay window 2. Ito yung unang window 1. Gawa tayo dito ng window 2. Tapos, all. Yung password is CD123. ECD 123. Bali wireless po yan. Sa wireless po yan window 2. Okay. Dito pwede nyo ring lagyan ng comment. Example, window 2 siya. Window 2. Wireless. Para ma-identify. Ito pong window 1. LAN base. Ayan po, LAN base. Ayan. Okay. Window 2. Dapat take note nyo yung window 2 kasi papasok na tayo sa ito yung window 1. Add tayo dito yung 92 10.0.0.92. Ayan na siya. Dahil pinalitan natin doon kanina, ECD123 na yan. Ayan po. Reset na lang muna natin. Tapos, dito po sa ayan po, nakalagay na yung window to. Halimbawa, hindi nakalagay, naka window 3 yan, hindi magsisync doon sa window to sa Microtech. Hindi ka maka-insert coin yan. Ayan po. Okay. Halos wala na tayong galawin dito. Ayan na po yung generate. Mamaya ituturo ko yun sa sa night light. Dahil yung window to, halimbawa yung box ng window 1 doon sa kabila, yung window to doon sa kabila, magkaiba yung kanilang mga ilaw, pero halos sabay din sila mag-ilaw niyan. Okay. Yan na po. Magte-testing muna tayo sa coin slot. Ayan po, dahil hindi pa naka multi window, inaan muna natin. Punta tayo sa ito po yung kanyang config.js. Edit natin yun nung magsimula tayo. Ayan po, dapat dito dahil multi-window, manual select lang po ito, multi-window, gawin natin true. Tapos dito, di ba yung IP natin is 92, dito tayo magpalit. Ayan po. Tapos is P32, gawin natin 32 na lang, or i-rename nyo ng pangalan, pwede din. Dito lang kayo. Ayan po, 99 yung sa 1, window 1, window 2. Tapos pag nag-window 3 ka, ayan po, palitan mo lang yan, window 4. Pwede pa marami, gawin mong 10 window, pwede yan, i-copy nyo lang at i-add yan. Ayan na po.
then save. Tapos balik ka sa Microtech, yung sa files dito po, i-drag mo lang yung sa config.js, ito po yun. Tapos ayan po, para masundan nyo po, pinalaki ko na lang. Ayan po, na drag ko na. Balik tayo dun sa browser, refresh para magbago yung kung ayan po, lumabas na yung Windows 1. Tingnan natin kung Windows 1 yan. Okay, tapos switch natin, manual select yan, okay, manual. Okay, Windows 2. Windows 2 pa yun, parang siya rin ulit, parang hindi nagbago. Tingnan natin kung mali tayo. Windows 2 siya pa rin. Wait lang, may mali tayo. Tingnan natin kung basta hindi ko pa dito na save. Okay, tingnan natin mga kanina kasi parang hindi ko na save. Tingnan natin kung naka Windows 2. Ayan, Windows 2 na. Save muna natin, baka hindi ko na save. Ayan pala, hindi pala na save. Okay, balikan natin, gawin natin wireless. Ganyan pa rin, may mali tayo. Tingnan natin dito tayo nagkamali. ESP, tayo pala 99, dapat 92. Ayan po, 92, save. Ayan, tingnan nyo, nagkamali lang ako ng number. Okay, back to dito po, sa dito lang, refresh lang para Windows 1 uli, testing. Ayan, Windows 1 ulit. Tapos Windows 2, ayun na, hindi na yung Windows 2. Okay po, wala siyang coin slot. Lagyan muna natin. Ay, ito po, meron pa akong coin slot. Yan po, madali lang po ikabit. Naka-socket type lang po kasi yan, parang nag-ano ka lang ng USB, nag-plug. Ayan po. Okay, subukan natin. Halimbawa, magkalayo sila, mga 50 meters. Ayan po, doon muna sa Windows 1 maghulog tayo. Ito po, mayroon akong 10 piso dito, or ito 11 piso. Testing natin. Hindi po talaga nag-boost credit. Ito po, tingnan natin. Okay, ayan. Okay, so ayan, 11 yan. Ayan po. Dito lang nagpapalya itong yung aking custom board sa magpipindot muna pala tayo. Done. Then lipat tayo dun sa sa Windows 2 wireless. Ayan po, pwede nyo pong i-rename yan pangalan ng tindahan or okay. Dito naman tayo sa Windows 2. Ayan, nag-ilaw yan yung wireless. Ito po, dito po ulogan natin ngayon. Kung hindi tatanggap kasi hindi yan sa Windows 2. Dito yung Windows 2. Ayan, flippen. Ibahin natin, lagyan natin ng 12. Ayan, wait lang, 12. Gawin natin, pagdita natin ng 10 para maging 22. Ayan po, 22 talaga yun. Tingnan nyo, done. Ayan, tingnan natin yung time. Ayan po, 3 days and 13 hours. Punta tayo sa Windows 1. 3 days and 13 hours. Tingnan natin, lagyan tayo ng 10. Doon pala sa Windows 1. Ito yung Windows 1. Windows 1, ayan po, 2 hours. Yung 13 magiging 15 yan. Nagpa-pop up tayo siguro, merong tawag dito, disable naman. Okay, tapos extend ulit tayo sa wireless.
Ayan, wireless talaga. Saan po? O, ayan, 2 hours ang idagdag. Ayan po. Magdag siya ng 2 hours. Bali, ito po yung sa kanyang night light para gumana na rin. Copy natin ito. Ito po, tingnan nyo. Balikan lang natin mamaya. Punta na muna tayo sa Microtech. Sa Microtech naman, hindi ba gumawa tayo kanina ng night light? Ang gagawin na lang natin, punta sa scheduler, tapos i-rename na lang natin ito para hindi kayo malito dito. Gawin natin itong Bindo 1 or lagyan natin dito ng initial NL, ibig sabihin night light Bindo 1. Ayan po, okay, ayan po NL Bindo 1. Tapos double click, copy na lang natin. Ayan po, dito po gawin natin NL, tapos small letter na lang para big yung small Bindo 2. Ayan po, nagbindo to, no? Apply, okay. Pero mayroon ka pang ibahin dito dahil bindo to ito. Ang gagawin natin, bali dito po yung kanina, kasi yung sa bindo 99, sa bindo to 92, palitan natin ng tito. Dapat importante din ito, palitan mo dapat dito. Pag hindi yan magana ng maayos. Tapos yung sa dito yung sa token, yung API key, punta ka sa dito yung make sure nga 92. Ayan po, Bindo 2 ito, copy natin, tapos paste natin sa Bindo 2. Dapat tingnan nyo mabuti Bindo 2 dapat, tapos 92 yung kanyang IP, yung dulo dito po. Palitan natin ito sa pa ito na nag-copy kasi tayo. Bali Bindo 1 ito ang kanyang API key. Yan po, Bindo 3 na. Tapos dito pa yung sa off, dalawa kasi yan, on and off. Nagko-command yan ang NodeMCU, nag-send yan ng na pag na-detect ng alas 6 na ng gabi, magsisend siya na na hanapin niya yung 92 at saka yung dito tawag API key para mag-send siya na pailawin mo na. Ayan, apply natin, tapos subukan natin. Dapat ang pasukin natin yung Bindo 2. Ito po yung sa dashboard po yan. CD 1 to 3. Ayan po ang dashboard. Ayan po, naghulog tayo kanina. Reset na natin. Ito lang na bilang po sakto naman yung ayan. Lagyan natin ng night light na ito po. Ayan, umilaw siya. Ayan po. Try natin off. Naka 1 minute din yan. Ayan, nag-off po siya. Pagsabayin natin yung sa lagyan din natin. Ayan. Ayan po, lagyan ko. Umilaw din siya. Tapos puntan mo yung sa tapos dito off na rin natin. Ayan po. Bali mauna po yung ilaw yung sa Bindo to kasi nauna ko siyang i-off. Tingnan nyo po. 1 minute lang yan ang kanyang interval. Yan ang clock na pansin nyo. Nagtugma na po yung clock. Yan, umilaw na. Sumabay nga sila. Okay. Yan, nag-off yung sa wireless. Dito yung sa kabila. Yan po, nag-off silang dalawa. Halos magkasabay din pala sila. Tingnan yung time. Kasi alas 12 na dito. Sa atin, alas 12. Yan po. Sabay ata sila mag-ilaw. Hayaan lang natin. 1 minute lang naman. Okay na ito mga sir. Okay, maraming salamat po. At sana masundan nyo rin ito.
Ito po yung ating mga munting kaalaman sa pag config ng Wi-Fi hotspot system. Medyo matagal yung 1 minute. Matagal yung ayan na. Okay. Thank you.